And we're live! So this is your Sensei Alan sa Buhay Sensei TV. Shout out po sa ating lahat. I'm really sorry. Akala ko talaga Monday pa lang ngayon. Tuesday na pala. So, akala ko talaga tawag dito, panahon na para mag-share tayo today kasi pinaghandaan natin yung Monday sharing natin towards tawag dito, towards the audience that will be able to watch this segment sa gabing to, no? Akala ko talaga Monday pa lang ngayon. Sorry, ano na ako, no? Tawag dito, na ako sa oras. Tawag dito, nawala na ako sa oras. So, shout out po again sa lahat po na nakikinig at nanonood, lalo na po dito sa ating live sa Buhay Sensei TV. I hope that you are still fine and okay on your end. Na sana kahit tag-ulan, iwas tayo sa sakit, may vitamins, alagaan natin yung sarili natin kasi napakahalaga ng tawag dito, ng health ngayon, lalo-lalo na mahirap na nga buhay, magkakasakit ka pa. So to begin with, let me pose this question to all of you who are watching, especially today. May attitude ka ba? Ulitin natin. Meron ka bang experience one time na sinabi sa'yo ng kaibigan mo o ng mga classmates mo o di kaya ng kapwa mo tao, worker, anyway, sabi sa'yo, alam mo na ang labo ng attitude mo, men, no? You know, parang sinasabi nila na may attitude ka ba, no? Nakadalasan, pag narinig natin yung salitang attitude, nasa isip natin kaagad, negative. Yung nasa isip kaagad natin, ay pangit ng ugali niyan, no? Sorry for the word, no? Walang kwentang tao yan, no? Kadalasan po sinasabi nila, may attitude ka, ibig sabihin nun, meron kang ugali na ayaw nila. And you know, sana tamaan, hindi, lahat tayo tatamaan nito, no? Next question is, ang unang tanong pala natin, may attitude ka ba? O di kaya yung pangalawang natin is, may nakapagsabi sa'yo na, grabe yung attitude mo. And then, yung pangatlong tanong natin, ang sinasabi nilang tawag dito, you ask yourself, no, na, bakit? Ano bang mali sa akin? So, shout out po kay Fernan. Thank you for watching. Good evening, nak. Tawag dito, no? So, magpo-focus tayo ngayon sa reflection natin kung tungkol sa attitude, no? Tungkol sa word na attitude. So, titingnan natin kung saan tayo dadali ng ng sharing na to, no? But let me first start with tawag dito, a gospel nung Monday kasi akala ko Monday ngayon, no? Then after that, we will try to define kung ano ba talaga ang definition ng attitude. Kasi kadalasan nami-misunderstood natin, hindi ko alam kung tama tawag dito, kung pareho tayo na naiintindihan. Nung panahon ko kasi, pag sinabing may attitude ka, parang hindi lang siya negative. Actually, pag sinabing attitude, parang may character kang kasama. Kumbaga parang may nagsasabi na ang ganda naman ng character mo towards this, yung attitude mo towards that problem or towards that situation. So parang nangyari, yung attitude ng panahon ko is something like positive more than negative. So ito yung pag-uusapan natin today, no? Lalo-lalo na sa gospel. So let me read some part of the gospel, no? Nung Monday. Kasi Monday ngayon, no? Tapos sabi ganyan. Jesus made the disciples get into the boat, okay? And precede him to the other side of the sea, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up to the mountain by himself to pray. No? So yun po yung parang start ng gospel ni Matthew chapter 14 verse 22 to 36. Pero ano talaga ang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Yung sinabi ni Lord na, take courage, it is I, do not be afraid. So yun po yung pag-uusapan natin. Take courage, it is I, do not be afraid. No? So yun yung pag-uusapan natin today. Ayan na, no? Tumba na. No? So, anong connection na ito sa topic nating attitude sa araw na to, no? Sige, pag-uusapan natin yan. Ang dami nating examples sa sasabihin.
tag dito sa gabing to, no? By the way, sa gabing to, hindi sa araw na to. Okay. Anyway. So, alam nyo ba na isa sa mga definition in general ng salitang attitude, yung ibig sabihin ay a settled way of thinking or feeling. A settled way of thinking or feeling. Meron siyang mental and behavioral meaning too, na ang ibig sabihin ay somehow mindset. So pag sinabi mong tawag dito, attitude, something like it is related to the word mindset. Na ang sinasabi is that a way of feeling, thinking, or behaving toward a person, a thing, or a situation in a positive attitude. So sir, sensei, ano ibig sabihin nun? Na pag naririnig natin salitang attitude, hindi lang po siya negatibo. Hindi lang po na pag sinabi ng classmate mo na nagkamali ka lang ng tawag dito, ng pagsagot sa kanya, uy, nag-attitude ka na naman. Tawag dito, pagka nagkamali ka lang ng sagot sa parents mo, sasabihin ng parent mo, yung attitude mo, ayusin mo Actually, isa sa mga definition niya is, tawag dito, a way of feeling, a way of thinking, or even a way of behaving toward that person. So, meron kang choice kung ano yung attitude mo. Kung ito'y positive or ito'y negative. Now, if we apply that in a real life situation, hindi lang sa tao, kundi sa sitwasyon, pag meron kang problema, kadalasan dahil negative yung attitude natin, we look at problem na parang sira na ang buhay mo. Parang binagsakan ka na ng mundo. Na pag nakita at narinig mo yung problema, kahit gano'ng kaliit, parang feeling mo, sinasampal ka kaagad ng katotohanan na hindi mo kaya. Pag naririnig mo yung mga simpleng pagsabi lang sa'yo ng negatibo, yung attitude mo kaagad, no? Yung definition natin kaagad ng attitude is negative. Pag negative po ang definition natin ng attitude, ang tendency po natin, sisipain natin yung mga taong lumalapit sa atin. Sensei, ano po ibig sabihin ng positive na attitude na pag sinabi nating attitude, it is somehow a mindset. Sabi din, no, minsan, ito din para balance lang tayo, sabi doon, no, meron tinatawag na informal behavior. No? Sabi din dito sa mental behavioral meaning ng attitude, sabi doon, meron tinatawag na acting in a rude, arrogant, and uncooperative way. They have an attitude. So kung titingnan natin, sige, pag-usapan natin, negative ang attitude kung meron kang attitude. Pero yung attitude towards solving problems, towards relating to other people, towards making people feel na pagkasama ka nila, ay okay ang lahat. Tawag natin doon, positive mindset. Tawag natin doon, positive attitude. And good behavior. So, hindi po ako doktor, no? Hindi po ako ano. Yun po yung pag-uusapan natin. So, sir, anong connection nito sa gospel natin doon kay Matthew? Sabing ganyan, sabi no, challenge, ang ganda, basahin ko na nga, sabi dito, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So, kanina ito sinabi niya to kay Peter. My point is, attitude, positive, good behavior, leads you to somewhere you will feel meaning. You will feel okay, you will feel happy, and you will see meaning. You will see meaning. Sa buhay ngayon, my dear friend, sa mga estudyante ko na nakikinig, lalo-lalo na sa mga nanonood sa Buhay Sensei TV, sa buhay ngayon na maraming bata ang hindi alam kung ano ang meaning ng buhay nila. Kung ano ang meaning at kung ano ang purpose ng buhay nila. They needed someone to lead them. They needed someone to tell them if they were doing something wrong. Diba? Kailangan nila ng tao na magre-remind sa kanila ng tama at mabuti.
Hindi pwede na dahil bata lang ako, hindi pwede dahil high school lang ako, hindi pwede dahil ako'y matanda at ako'y may karapatang magsabi na ito ang tama at mali, wala ka nang gagawin. So let me give you a lot of examples today. Actually, 5. No? May 1 hour pa naman ako. 5 examples na gustong-gusto ko talagang mapagtuunan ng pansin ng maraming viewers. Akala mo, million of viewers, no? My dear friends, before we proceed, I hope that you will share this video. Sometimes it is not enough that you watch the video, that you like the video, share to them kung meron ka natutunan. At pwede din po kayo mag-comment tulad po ng ginawa po ni Fernan, no? Shout out again kay Fernan, additional kay Aya. Aya, shout out din kay Aya, no? So titinan natin, anong gagawin natin? O listen very carefully kasi napakahalaga nito. Okay. Trabaho ng teacher ang magturo. Trabaho ng lawyer ang mag-defend. Trabaho ng engineer ang magtayo ng maraming building. Trabaho ng doktor na magpagaling. Trabaho ng pari na mag-preach ng hindi lang good news, kundi ng tungkol sa kalangitan at kaharian ng Panginoon. And so many other things. Ito yung nabanggit ko, example lang to mga kurso to. Pero ito din ay misyon. Ito din, hindi lang trabaho. Ito din ay bukasyon. Maraming nagsasabi sa Pilipinas, maraming graduates pero walang trabaho. Maraming graduate ng teacher sa English, ang ending teacher ng values. Maraming teacher ng Filipino, ang ending ibang trabaho ang napupuntahan. Bakit? Hindi po yun kawalan ng trabaho. Hindi po yun kawalan ng trabaho, my dear friends. Sometimes, kawalan ito ng good behavior and positive attitude. Pag nakikita nating itong mindset na to, o itong unang point na to, okay lang yan. Basta't may trabaho, basta't mabuhay, okay lang yan. Hindi pwede yun. Well, definitely. Yeah. Sa generation ngayon, pwede natin sabihin, pwede yun kasi mahirap ang buhay. Pero iba pa rin yung pinupursue mo, yung gusto mo. Kaya nga pinaghirapan mo maging lawyer, pinaghirapan mo maging accountant, pinaghirapan mo maging doktor, pinaghirapan mo maging pare, pinaghirapan mo maging madre. It's because you see the sense of mission. And that sense of mission needed attitude. Positive attitude. Good behavior. Hindi ka magiging teacher dahil nag-aral ka lang ng 5 taon, 4 na taon. Hindi ka naging engineer dahil nag-aral ka ng 5 taon. Naging teacher ka because you prepared yourself on becoming the best teacher you can be in the future. Shout out din kay AJ, no? Shout out din, no? Ako, Sensei, bakit ikaw hindi ka na natuturo? Pahinga lang. Kailangan ka lang talaga magpahinga. Ang hirap mabuhay, no? Ang hirap kumita, ang hirap ng ganito. Pero, at the end of the day, you have to look at it. So now, the first thing that, sabi ko nga kanina, na kailangan mag-focus tayo doon, shout out din kay John Philip, no? Thank you for watching, di ba? Focus tayo doon. Okay, ito na. Kung ang attitude ay good behavior at positive attitude or positive mindset, kung klaro sa'yo yung goal ng kurso mo, makikita mo rin ang meaning mo. Makikita mo rin ang dahilan kung bakit ka nag-i-exist sa mundong ito. So, yun yung una. Kaya nga, di ba? Kaya sabi sa gospel, di ba? Ako to. Peter, focus sa akin. Focus sa akin kasi ako ang magli-lead sa'yo towards that meaning. Kaya maraming kabataan ngayon ang naliligaw ng landas. It's because no one, kung meron man, konti lang. Yung mga taong nagpapakita sa kanila ng tamang way on becoming a better human being.
a better person. Yun, no? Tanungin ko kayo ngayon. Ayan, question and answer portion, no? Ayan, sige. EJ, Aya, John, sa mga nanonood dyan, no? Fernan, are you a good person? Comment lang kayo dyan, ha? Are you a good person? The answer is yes. Kasi wala namang taong gustong maging bad person. Wala namang taong gustong maging bad example. At naniniwala ako, walang taong magsasabi na gusto niya ng walang kwentang buhay. Now, point here is this. Yes, meron walang kwentang buhay. No? Ayan. Di ba? Kasi minsan, nakakulong tayo sa walang kwentang sitwasyon. Nakakulong tayo, nalobat na yung ating camera, no? Hindi ko na-prepare, akala ko kayang-kaya na, no? Okay. Minsan, kontento na tayo sa sitwasyon na hindi na tayo nakakaalis. Para nangyayari, okay na lang sa atin ang lahat sa buhay-buhay na ito. Now, kung okay na lang ang lahat sa'yo, tandaan nating mabuti, my dear friends. Ang labanan ngayon, hindi na tama at mali. Ang labanan ngayon, tama at acceptable. Kahit mali, basta't acceptable, okay lang yan. Hindi pwede yun. Thank you po, Bishop Emerson. Ayan. Kuya Emerson, thank you po. Now, hindi pwede na dahil okay lang, no? Okay lang, okay na ang lahat. Hindi pwede yun. Minsan, kailangan mong tingnan. Kasi, minsan, ayan, sinecheck yung video natin, puno na pala siya. Anyway, so much for that. My point is, at the end of the day, you have to look at it. Hindi pwedeng pumayag tayo na okay lang ang lahat. So sa second example na ibibigay natin, sana mapaisip tayo, no? Kasi usong-uso to sa AI ngayon, no? Comparison muna tayo. Now, panakita ka ng bata na sumasagot ng tama, tawag natin ng bibo. Tawag natin doon magaling. Tawag natin doon yung bata, tawag dito, very good. Very good yung batang yon. Yun ang tawag natin doon, no? Sige. Now, titinan natin, my dear friends, kung ano po ang gusto kong sabihin sa araw na to, no? Wait lang. Ayan. So, kung may comment po kayo, feel free to comment po sa ating session for today. Kasi napakahalaga po niyan, no? Na mga comments na yan. Kasi makakatulong po yan sa mga nakikinig ngayon. Hindi po natin sinasabi na ito dahil meron akong karapatang mag-share ng idea ko, tama na para sa lahat. No, ako naman, tama mali ang tingin natin, ang point ko dito is, I'm sharing to you and I have good intentions na tawag dito na ito yung dapat gawin natin. No? Yan. Ngayon, sige, tuloy natin. Pag nakita tayo ng bata, dito ako tawa ng tawa. No? Pag nakita tayo ng bata, yung attitude natin towards children is very positive. What is your name? How old are you? Pinapangiti natin ang bata. Pinapasaya natin yung bata. Kasi pag nakita tayo ng bata, ang dating sa atin, na parang napakagaan, napakaaliwalas. Now, sige. Nagkaroon ngayon ng AI. Na yung mga bata, nagsasalita, walang filter. Ang tinatama nila, yung ginagawa ng matatanda. Ang tinatama nila, yung mga ugali nating mga matatanda, na kailangan na nating ayusin, kailangan nating baguhin. Isa yun, ha? Isa yun. Ito ngayon yung magandang pagnilayan natin, no? Sige. Logically speaking, ang mga bata, dahil bata pa sila, may kakayahan sila na magsalita ng tama. Meron tayong paniniwala sa psychology na merong certain edad ang bata na nalalaman niya kung anong tama at mali. Now, sa mga gumagawa ng AI ng mga kabataan na nagko-correct ng matatanda, ano sa palagay niyo yung magiging attitude ng mga 7 years old
pataas na bata towards their parents. Well, definitely, wala naman tayong bad intention dyan. Ang intention na naman natin, magpatawa, magbigay ng lesson, magparamdam sa tao na may tama, ito yung tama na to. Pero kung titinan mo, minsan, titinan mo lang sa puso mo. Alam nyo ba na pinabibigat nyo yung pakiramdam ng mga kabataang natututo ng tama at mali sa pinapanood nilang kabataan sa AI na nagsasabi ng tama sa kanilang mga magulang? Kunwari lang, doon lang, pinaparamdam nyo sa mga bata sa totoong buhay, ang hirap dahil sila ang nakakita ng mali pero wala silang magagawa dahil bata lang sila. And you're showing them your AI video na parang pinagsasabihan ng bata ang matatanda. Sandali lang, ano bang dapat na attitude? Isang bato pa lang to no, shout out din kay kay tao dito, kay Sir, kay Adam Dam, no? Thank you po Kuya Emerson, thank you po tao dito sa blessing, no? Sa prayers, lalo na sa lahat ng mga nanonood dyan, no? Now, kung titinan natin, no problem. Oh, sorry Siri, no? Kung titinan natin, sandali lang. Huy, mag-reflect muna tayo. Bato tayo ng bato ng AI knowledge sa maraming kabataan pero hindi natin hawak ang isip at puso ng mga kabataan. May mga bata na hindi nila kaya isabuhay yung tinuturo nyo. Hindi ba kayo napapaisip na sometimes too much awareness and too much knowledge, sometimes it leads to burden sa mga batang nakakita ng tama at mali. Relate ko lang. One time na natuturo pa ako, alam nyo ba, ang term na ginamit ko, ako lang to sometimes hindi ko alam kung tama ako, pero sometimes, overfeed ka ng spiritual, no? Parang ganito, parang tama ba, overfeed ng spiritual. One time, merong bata sa school, natuturo pa ako noon. Angelus. Tumatakbo siya. Sabi sa kanya, stop. Stop muna. Stop ka muna kasi nag-i-angelus tayo, no? Magdadasal tayo. Sabi ng bata sa akin, gutom na po ako Kailangan na pong kumain, masakit yung siyang ko. Ang batang to, 7 years old. So kung ako tatanungin mo, ano priority ko? Anong priority ko? So sabi ko sa bata, during that time, saan ka ba pupunta? Dito sa kantin na to? O doon sa kantin na yan? Sabi niya, doon po. Malayo pa yun, di ba? Opo. So, okay lang ba na I know you are hungry? Okay lang ba na sabay na tayong pumunta sa kantin, kain tayo? Pero wait lang tayo, siguro mga 2 minutes. 2 minutes lang. Para tawag dito, matapos yung Angelus, makapag-pray tayo kay Lord. Sabi ng bata, yes po, sir. Okay po, sir. Tapos sinabayan ko siya sa pagkain. Doon. Sabi niya sa akin, sir, gusto niyo pong kumain? Sabi ko, sandali lang, nakalimutan ko yung wallet ko. Sabi niya, sir, libre ko na po kayo. Tapos sabi ko, kasi teacher ako Sometimes, tawag dito, syempre, hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap. Pero yung batang to, so innocent na tawag dito na sumunod siya sa sinabi ko, and with that, sinamaan ko siya doon sa kainan, and with that, it follows na binigyan niya pa ako ng food. And imagine kung gaano kasarap ang pakiramdam na gumagawa ka ng tama at mabuti. Diba? So by the way, sandali lang sink in mo na sink in. Dito, shout out kay Diana, shout out kay Laika, shout out kay Rain, shout out kay Kyle. Kyle, hindi to promise pero makakahanap din tayo ng ng tutulong. I hope na mag-message na yung tutulong sa iyo.
And I pray for you also na sana matuloy ka sa pagpapari. Yun, no? Now, kung titingnan natin, sandali lang, balik na tayo doon. Pwede kong pagsabihan ng bata, uy, mali ang ginagawa mo. Uy, hindi yan tama ang ginagawa mo. Pero bata yun eh. So, hindi ko sinasabing but during the time, sabi ko lang sa kanya na, pwede ko sabihin sa kanya na, can we please wait after the prayers matapos, sabay tayo kumain. Ang sabi ko, mamaya sabay tayong kumain after ng prayers. Di ba? Yung taong may tamang attitude, nakakahanap ng tamang paraan. Yung taong alam, yung tamang karakter, nakakahanap ng mabuting gawa, nahahanap niya yung kanyang meaning. Nahahanap niya yung kanyang purpose. Noon, nung kabataan pa kami, kasi 42 na ako, no? Nung kabataan ko pa, may mga tao na nasasabi na ang wisdom at mga knowledge ay nakukuha lang natin sa mga matatanda. Ang mga good advices, nakukuha natin sa mga matatanda. Mind you, in this generation, good advices with good intentions, makukuha yan sa iba't ibang tao. Pero yung tao na yan, dapat merong good mindset, what I mean, positive mindset, and good attitude. Now, kung tatanungin ko kayo ngayon, ikaw na nakikinig sa simpleng vlog natin this evening, when was the last time you fought for something that is good? Is there a time in your life that you fought? Di wala filter to. You fought for Bisaya. Sorry. Kasi Ilonggo po ako, no? Mas sa akin, hindi ko po dinidiscriminate ang mga Ilonggo. What I mean, yung tigas sa sinandila ko, no? Fought. Is there a time in your life that you fought not only for yourself, but you fought for something that you saw or you see good? Kanina lang, merong nagmumura din sa kali namin, sinigawan ko eh. Sabi ko muna, hindi sigaw na, hindi sinisitan kong ganyan. Tapos, pagbaba ko, sabi ko sa kanila, pag dumadaan kayo dito, please, huwag tayo magmura ha, kasi may mga bata dito pag naririnig kayo. Now, okay, balik tayo. Sige. Pause ng konti para mas makita natin, no? Dito, makita natin ng konti yung halaga ng pinag-uusapan natin. Sige. Now. Okay. Ayan. Sige. Alam nyo ba na merong ganitong mindset? Think it. Akala nyo, meron akong kopya, no? Meron akong kopya dito. Think it. Want it. Get it. You think of it. You feel that you want it. Then there is a push na sinasabi, get it. Pag tinignan natin, kung tama ang iniisip mo, gustuhin mo ang tama, makukuha mo rin siya ng tama. So balikan natin yung kurso na sinabi natin kanina. Sa lahat ng mga estudyante nag-aaral, hindi ko sinasabi na i-focus niyo yung sarili niyo sa pag-aaral na sobra-sobra. Live as a student. Mag-aral, makipagkulitan, makipagkwentuhan, tumulong, mag-search, mag-motivate, makaramdam ng lungkot, makaramdam ng sakit, makaramdam ng pagsubok, makaramdam ng mabigat. Shout out to Harold also, no? Shout out kay Frank. Frank, baka naghahanap kayo ng teacher dyan. Hindi, joke lang, no? Kaya ko pa naman to, no? Now, go back. Pag nag-aaral ka in 4 years of your life, part ng buhay ang pag-grow. Part ng buhay ang challenges. But it doesn't mean that you look for it. Ganda na.
Parang magandang imide yun, no? Part ng buhay ang kalungkutan, galit, part ng buhay ang pang-iiwan, maka-experience sa mga kaibigang dumbbells. But at the end of the day, you don't look for danger, you don't look for struggle, you don't look for burden, you don't look for problems. You face them. And the 4 years of your life, aside from your experience from 1-year-old until such time na ikaw ay naging college, those are moments that you build or you're building yourself. You're building a character. You're building an attitude, a positive attitude that will become your character in the future. And that character must, something like, you think of it, you want it, and you get it. Ay, ang init. Pag-uso nga, ang init. Okay, subukan natin to. Ang init dito sa taas, no? Ayan. Ay, lobat, no? Nangyari? Ayun, meron pa. Yan, no? Lakas maka, no? Sorry sa hangin, ha? Lakas maka... Ayan, baka maingay dyan on your end, no? Lakas maka... kabataan. Hindi itong ganito yung mga kabataan. Hindi... Matanda na pala, no? Now, point is, lahat na napapanood natin, kasi syempre nasa bahay lang ako, puro social media, no? Somehow, with all due respect to those people who post content in your online, pag-isipan natin. Baka kasi, ang pinupost natin, something acceptable, but not good. Hindi po tamang attitude yan towards informing other people kung ano ang tama at mabuti. Second point, no? Ay, malapit na tayo, konting oras na lang. Once again, shout out po sa lahat ng mga nanonood. After this, sana paki-share lang po sa mga tao, sa mga kaibigan niyo itong video natin, no? Okay. Sige, tingnan natin. One time, nanonood ako sa Reels, sa FB. Merong lumabas doon na video ng vlog na merong pamilya. Ang nasasabi, parang sinasabi nung babae na maghiwalay na sila nung asawa ng lalaki. So, dahil bata pa si ganito, sa akin siya. Ikaw, dahil nasa tamang edad ka na, kanino ka sasama? Ikaw, kanino ka sasama? Ikaw, kanino ka sasama? Tapos yung joke time doon, sabi ng tatay, lahat pala tayo sasama kay mama eh. Tara na. Di ba? Now, sige. Maganda yon. Hindi ko sinasabi maganda yon. For entertainment. Maganda yon for entertainment, nakakatawa, no? Pero sandali lang. Paano yung mga batang nanonood? Yung mga broken family. Yung nakakaranas pa lang ng pagiging broken. Paano yung mga bata nakakanood na pipiliin nila yung kanilang nanay or kanilang tatay pero they are not capable of choosing because they're dito, hindi lang attitude, hindi lang but their foundation of choosing kung whose person they go with ay hindi ganun na in the first place, walang divorce sa Pilipinas. Hindi ba tayo pwede mag-create ng content na tawag dito na palakasin ng pamilya? Totoo po na may pamilyang hindi na karapat-dapat na magsama dahil talagang may pananakit na nangyayari. Pero sometimes our goal, our attitude is always to save the family. So, my point of view is hindi yung ito yung tama, ito yung dapat, ito yung okay, ito yung ganyan. The first thing that Christ did habang naglalakad siya sa tubig, no? Christ did habang naglalakad siya sa tubig
ay siguraduhin na ang kanyang mga apostles ay okay lang. Marami sa kanila nawawalan ng pananampalataya, and their attitude towards that storm in the gospel, towards that storm, nawawalan na sila ng pag-asa. Pero binigyan sila ni Kristo ng assurance, hindi niya lang sinabi, "O Peter, lapit ka." No. He calms the storm. Pinatigil niya yung bagyo. Tayo, pag if you look at the attitude as negative, ang lagi nating understanding, pag merong bagyo sa buhay, is not to save people. It is always to save yourself. Ay, Carl, I hope your career okay. Tayo na, kamusta ka na? No? Minsan maglaro naman din ng basketball. Nag-rap ka pa ba? Very good. I'm proud of you, Carl. Proud ako sa iyo, Carl. Promise. Sa lahat na nanonood sa atin dito, proud ako sa inyo. EJ, sorry, no, na hindi ako nakapanood ng basketball, game mo. Sobrang talaga, no, hectic ng schedule, sa daming hassle, no. Now, tinan natin mabuti. Sandali lang. Dalawa pa lang to. Hindi natin pinag-uusapan ng marriage. Hindi natin pinag-uusapan ang pagkasira ng pamilya o kung ano yung tingin lang ng mga bata doon sa video na namalabas. Na kinukopya lang din ng maraming tao at iniiba-iba nila ang context. Tingnan nyo lang po in my experience, 5 years old na bata, may iPad na. Akala nyo ba naglalaro lang sila ng roadblocks? Naglalaro lang sila ng computer dyan? Hindi nyo ba alam na yung mga anak ninyo na naglalaro ng computer games, lalo na yung game na may kalaban sila yung ibang tao, no? May kalaban sila ibang tao, hindi nyo ba alam na may anak kayong 9 years old, ang kalaban na minsan 50 years old na? Yung laro na yun na kung pwede magmuray matanda, doon ay na-adapt din ng mga bata doon. Kaya, huwag na tayong lumayo sa mga computer shop, no? Sa mga computer shop, inuumaga ang mga bata dyan. Minsan, 10 years old, 9 years old, dapat umuwi na yan, eh. Diba? Na kung titingnan natin, sandali lang. Grabe to. Anong attitude to? Yun pa lang yun. Ang lalim na, no? Balik tayo doon. Because of that, na binabagit natin ngayon, maraming bata ang naliligaw ng landas. Kasi wala na natuturo sa kanila ng tamang attitude. Towards a certain mission. Towards a certain meaning. Diba? Ito ng pangatlo. Ito din pangatlo. Tatamaan natin lahat yun. Isang oras din to, no? Sige. So sa mga, para ako nag-online class, no? Raise your hands, no? Shout out muna kay Kenzo. Jabe, pare, shout out, no? Shout out sa inyo. Sorry kung di na ako nakakalaro pag Sabado, no? Minsan kasi talagang kailangan natin mabuhay, no? So now, ito na yung pangatlo. Okay. Hindi po sa pagmamalaki, hindi naman po ako ganon kagaling na coach sa basketball. Na timing lang siguro talaga na nang champion ako ng 5 beses. Now, anyway. Okay. Now, Philippines, if you were watching documentary coming from other countries, we were so proud. We were so proud that basketball is one of the best sports that we have. Even until today, no? Nakalimutan natin na meron din tayong baseball, meron tayong soccer ba yun? Meron tayong football. Nakalimutan natin na meron tayong sepak takraw, no? No? Ayan, nakalimutan natin. Basketball, we are so proud of it. Actually, nakapanood ako ng video na
na yung mga bata nakapaa pa para makapaglaro ng basketball, maglalaro kahit nakapaa, no? Kahit umuulan, naglalaro ng basketball. And we have professionals, leagues wherein you will see yourself becoming one of them. Becoming one of them. Okay. Siyempre may tayo boxing, baka mamaya makakalimutan natin, no? Ngayon may mixed martial arts na tayo, di ba? Now, basketball. So nasimula po ako sa pagtitrain ng mga bata kung paano maglaro. Kasi naglalaro din naman po ako. Nung lumabas na ako ng seminary, nagtitrain ako ng mga bata para maglaro sa Tondo. No? Maglaro sa Tondo. So, aminado po ako na nung panahon na yon, usong-uso talaga yung pustahan. Pagpasok mo sa Tondo, mababa na ang 1,200 per game. So, parang ganon. Minsan, bayad court pa, no? So, ganon yung nangyayari. So, I train my players to play. To win games. No? To win games. So, hindi ko po kayo ini-encourage na, kasi, alam nyo naman, merong AI, merong dito, algorithm ba tawag doon, na pag pinost mo sa FB, pag pinindot mo sa FB mo, sa reels mo yung basketball na sasabihin ko afterwards, mapapanood mo lang all throughout, ganun, no? So, yan. No, ang dami na natin tinamaan. Mission, kabataan, ito basketball. Now, mabilis lang. So, nung binubuo ko yung L-Play, nagsimula ako sa STI nun. Grabe, talunan talaga kami. Kasi ang hirap niya i-execute. Until such time that we perfected, di man perfect, no? Na para sa akin, until such time, na nasa STI recto pa ako, no? Tawag dito, until such time na nagawa namin sa last game namin, yung L-Play, tapos nanalo kami. Pero hindi ko pa siya pinapangalan ng L-Play nun. Yung play na pinapagawa ko sa mga bata. Then nag-start ako sa FEU, first year ko, hindi ako makapag-coach kasi nga, 7 years lang ako sa FEU, no? Tawag dito, hindi pa ako makapag-coach kasi nga may mga kumukuha ng mga coaching tawag dito sa mga klase every sports fest ng senior high. So, parang na-itsipwera ako sa gilid, no? Not until the time na nabigyan ako ng chance na talaga mag-coach. Then, for 6 years, I won 5 championship, no? So, tawag dito, 2, 4 sa senior high. Yung isa ko back-to-back. Kung nanonood sila ngayon, alam niyo yan. Then, the other thing is Troy Manipolo, after that year, no, di sina Troy, tas nag-pandemic. Then, the last year ko sa senior high, nag-champion kami. So, 4 na champions po ako doon. Tapos po, sa college, men's basketball, nag-champion din po kami. Now, I attempt na ilagay ang L-Play sa women's basketball sa labanan ng PUALS yata sa FU noon. So, in my 2 years na nandun ako, umabot kami sa championship. 2. Pero talo kami. Sa unang taon, 4 points lang. Sa pangalawang taon, 6 points lamang ng kalaban. Talo kami, no? And my dream ko sana nun, makita ng mga nagko-coach sa FEU Manila ng UAP women's basketball, itong play na ginagawa namin na may pupuntahan. Ayan. So much for that. Ending na ako para hindi na ako magyabang, no? Ngayon nanonood ako ng 1-on-1 or 2-on-2 basketball na pustahan na mapapanood na sa social media na ang nangyayari, hindi suntukan, na talagang sapakin mo siya dito, tamaan mo siya dito, nasasaktan ng mga kabataan. Now, ang matindi dito, hindi nyo ba alam na natitrigger nyo din yung pagiging, yung anong attitude ng mga players ng basketball. Na parang, ay okay lang yan makapanakit. Basta manalo. So, meron ko napanood sa probinsya, dito sa Maynila. Well, definitely, mindset nyo yan. Maglaro kayo ng basketball, mindset nyo yan eh. Pumayag naman yung bata na matamaan siya sa muka. Pumayag naman ang bata na mahampas sa semento. Pero kaming mga nanonood, lalo na mga nagko-coach, ang unang iniisip namin, unang iniisip ko,
meron kayong pambayad panabalian ng batang yan. Pero tingnan natin mabuti, sandali lang. No, if you were watching everyone, no, medyo napapalayo na tayo kasi kwento tayo ng kwento. Now, tingnan lang natin mabuti. Malapit na tayo matapos. It takes so many years for other countries to see that basketball in the Philippines is one of best sports in our country. Ano kaya ang feeling ng mga professionals na nanonood pag nakikita nila na ang laro ngayon sa Pilipinas ay bugbugan na? Yung literal na murahan, yung literal na bastusan, yung literal na yung lengguwahe hindi na tama, yung lengguwahe hindi na tama na ginagamit sa basketball. Kasi pag naglalaro ka ng basketball, oo, merong tulakan, merong balyahan doon, pero naniniwala ako sa professional world ng basketball, tinuturuan sila ng tamang karakter. Tinuturuan sila ng tamang attitude, hindi towards only the sports, but towards those people who play the sports professionally. We are not professional. Pero anong imahe ang pinapakita natin? Anong attitude ang dinidevelop natin sa mga bata nag-a-aspire na maglaro ng basketball? Na okay lang na magsakitan basta't manalo? Okay lang magsakitan para mag-viral? Panoorin natin yung suntukan, tapos magko-comment ka doon na sasabihin mo, ba't hindi sinasabi ng referee? Anong klaseng referee yan na hindi pinipigilan ng suntukan? Ganun ang rules nila eh. Hindi naman natin i-apply sa professional. But the point is that is not our way of basketball, our understanding of basketball. Iba po ang understanding natin ng basketball. Now, ngayon, tuhugin na natin lahat. No? Ayan, sa mga nanonood po dyan, once again, shout out. Meron na lang po tayong mga 10 minutes to end, no? This evening. Kasi 1 hour lang tayo, no? Okay. Sige. Try to look at it. Ayoko sana to sabihin eh. Sa mga aspiring lawyers, sa sobrang social media ngayon na nangyari sa politika, yung napapanood nyo po ba, nakaka-encourage sa inyo na maging best good lawyers in the future? Sa mga teachers, mag-ingat po tayo. Yan po yung sinasabi ko dati sa mga kasama ko eh. Sinasabi natin na iba na ang mga bata ngayon. Well, kung iba na ang mga bata ngayon, pag-aralan din natin ang tamang approach towards them. Ako hindi ko sinasabi na kampihan natin sila. Ang sinasabi ko, itama natin sila. Na sana merong backbone ng boss, what I mean ng head, na sana yung ginagawa ng teachers na mabuti towards the student, may backbone, may backer ng mga nakakataas. Hindi yung nakausap pala ng parents, tiklop ka na kaagad. Well, definitely, lahat naman tayo, parents, our intentions were good. Our teachings were good. Wala namang mapapatanong ka nga eh. For me, in general lang naman, wala namang wala namang parents na magtuturo ng masama sa kanilang mga anak. Wala namang teacher na maglilid sa kanilang estudyante sa paggawa ng masama. Kung meron, well, that's case-to-case basis. Pero balik tayo doon. Si Kristo, hindi niya pinaparusahan ng mga apostles niya. Nung ma-experience ng mga apostles yung bagyo, naglakad din si Kristo sa bagyo. Hindi niya muna tinigil ang bagyo. Pina-experience niya sa mga apostles yung bagyo para malaman nila na dapat mag-focus sila kay Kristo. Mag-focus sila kay God. Na nung sinabi ni Kristo sa kanila, tama na yung storm. Tama na yan. Para okay na yung mga taong to. Christ lead them. Sabi ng mga tao noon, Diyos siya. Handali lang. Yung Kristong nandun na nag-lead sa kanila ay Diyos. Pero they saw also a human form of Christ.
telling them na kung ako kaya ko, kaya nyo rin. Sa mga matatandang nanonood ng video na to, I appeal to you. Alam kong busy kayo sa trabaho. Please, spend time telling your children how you appreciate their presence. Sabi ng seminary namin noon, sabi ngayon, huwag mong sabihin sa bata, panasalub ka ng classroom na, ay, mali yan. Hindi tamang ginagawa mo. Ang gamitin mong word is, halika rito. Hindi kasi pwede ang ginagawa mong dito. Hindi kasi pwede itong ginagawa mo, hindi siya pwede. So, ginamit naming word nun, hindi pwede. Tapos, pagka naturuan mo na ng tama yung bata, i-distinguish mo sa kanya kung anong tama at mali. Kung ano yung mali at ang kasalanan. Itong ginawa mo, hindi to pwede. Bakit? Kasi kasalanan to. Ito, dito, yung, for example lang, yung tsinelas mo na malaki, ano what I mean, pag maglalaro ka ng basketball na nakatsinelas, pwede yan, pero mas maganda kung naka-rubber shoes ka. So, you lead the students, you lead your ships towards the area wherein they will feel that this is the right thing to do. Di ba? Oh, yan na. Ilan na yun? Tawag dito. so, kurso, kabataan, basketball. Ito ang pang-apat. No? Baka mga nanonood ng Linda Walker dyan, no? Surprisingly, nag-research ako, yung mga napapanood natin na mga western tulad na nina Poseidon, no? Hindi ko akong western yan. Sa Poseidon, sina ganitong ganyan kwento, meron kang makikitang kwento ng ganito, ganyan sa mga drama ba, sama ba sa ganyan, no? So, may version ng may napanood ako, Indian, may version ng Filipino, may English, something like that. Now, so, ako, nung nanonood ako, kasi pare-pareho lang din naman, so ano magagawa natin? Pero, tayo mga Pilipino, may tayo manood. Pero when you look at it, tutuhugin natin ngayon lahat ng sinasabi ko. Okay. So, merong mga drama box, no? Ito yung unang part. Attitude kasi ito eh. Anak ng Diyos, what I mean, di si Christ na, no? Di si God, no? Anak ng Diyos na, dito, Roman God, something like that. Or, dito, Greek God, for example. Anak ng Diyos, naging tao, kailangan maghihirap, kailangan masaktan, kailangan niya na maranasan yung pamumutya, pambubuli, bago na ipakita sa mga tao na siya ay anak at makapangyarihan. Na ang focus, ang ending is, magsisisi kayo, pag nalaman nyo kung sino ako. Sandali lang. Ano bang tama? Ang tama, hindi ka dapat makutya. Hindi ka dapat mabuli. Ba't hindi ka pa nagpakita na Diyos ka? Ang sabi ng mga tao, ano pang kwento niyan? My point is, ang napapanood po natin ay bullying. Ang napapanood po ng mga tao na walang pinipiling edad, kabataan, matanda na natutuwa sa drama box at marami pa nagpasabi na ito yung share ko sa inyo. Sawa ka na ba sa kanood ng hindi free? Na napopromote? Sandali lang. Hindi mo ba alam na pag nanonood ka ng video na yan, hindi mo alam na natutuwa kang nanonood pero hindi mo rin alam na unti-unti kang kinakain ng feeling na mali ang bullying. Tama yun. Parusahan natin yun ng bubuli. Saktan natin yun ng bubuli. Kuyugin natin yun ng bubuli. Tandaan nyo ang nabuli, kailangang tulungan. All the more, yun ang bubuli. So, anong attitude yan? Sige, palaganap nyo pa. Ending. Yun yung apat Now, meron isang definition ng attitude dito. No? Sabi ngayon,
Sabi ko, nung mag-search ako, what is the best definition of the word attitude? Ayan. Sige. The best and most complete definition of attitude in psychology is a learned, relatively enduring evaluation of a person, object, event, or idea that ranges from the positive to negative and guides how we act. Ito na, how we act. Kung positive man or negative. May tatlo. Affective, feelings. Dito muna tayo. Your emotional reaction or how a target makes you feel. Attitude yon. Now, pangalawa, behavioral. How your attitude influences your behavior of response. Pag may sinabi sa'yo, nasaktan ka, napagsabihan ka, ano yung dapat maramdaman mo towards the person na nanakit sa'yo? Behavior. Influence. Ano ang immediate response mo? Ito na, cognitive. Your beliefs, knowledge, thoughts about the subject. Now, sige. Tingnan natin. Ang attitude ay hindi po nabibuild dahil lang sa naramdaman mo, immediate response natin, o yung naisip natin. If attitude turns into character, you are building a good person out of you. And it requires knowledge. It requires beliefs. It requires good thoughts. Para magkaroon ka ng magandang feeling, para makontrol mo ang feeling mo towards those people who are negative towards you, kailangan i-train mo yung attitude mo, becoming a character na hindi ka nagpapatalo pero alam mo na ito ang tama at ito yung dapat mong gawin. At yun ang pinakamahirap ngayon. 'Di ba? Kaya minsan ito yung magandang tanong as we end our short session for today. What is the biggest gift in your life right now? Ang layo, no? What is the biggest gift in your life right now? Alam nyo, na nagre-reflect ako towards the word attitude as we end our short session for today. Ito yung naisip ko. Sa dami ng tao na kasalamuha ako, sa dami ng sitwasyon na napagtagumpayan ko at natalo ako, sa dami ng mga experiences ko na nasaktan ako at nag-triumph ako, may dalawang bagay akong natutunan. Una, dapat hawak ko yung sarili ko. Alam ko kung kailan ako magsasabi ng tama at alam ko kung kailan ko ipaglalaban ang mabuti. Yun yung una kong naintindihan sa buhay. Pangalawa, itong ginagawa kong mabuti, itong nakikita kong tama, it leads me to doing what is good towards other people too. And that's what I called mission. At yun ang biggest gift in my life dahil natutunan ko yung sense of mission. One time sinabihan ako ng isang tao, wag ka nang magturo, mag-corporate ka na lang, employee. No? Hindi ko minamaliit ang corporate employee kasi lahat ng corporate employee mayroong mission and vision yan. Pero ako na paglabas ko ng seminary, nagsimula ako magturo ng English sa PLM, Theology sa Lasal, Philosophy sa UDM, saka sa STI, and Philosophy sa FEU, and CL sa Don Bosco. Sa pagtuturo ko, nakita ang sense of mission. Doon ko nakita ang sense of meaning. Ang meaning ng buhay ko. And they will ask me, Sensei, as we end our short session for today, 1 hour, no? Ba't hindi ka na nagtuturo? Na broken-hearted ako kasi feeling ko, hindi ko kaya ngayon. Hindi ko na kaya makita ang mga batang tinuruan ko,
Kwenentuhan ko ng maraming inspirasyon at wala akong nagawa sa buhay nila. Ang pinakamasakit na mararamdaman ng isang teacher, alam ko naman na binabayaran kami ng school, is yung pakiramdam na kahit anong gawin ng mabuti, kahit anong turo niya ng mabuti, hindi 100% ng estudyante niya nasa tamang daan. Sometimes, ang lungkot-lungkot na kahit 40 ang estudyante mong gumagawa ng tama, merong isang naligaw. Feeling ko kadalasan, failure ako. And that's the worst enemy of the word attitude. Yung feeling mo, failure ka. Pag feeling mo, failure ka, yung sense of mission, yung sense of purpose, yung tama at mali, yung good attitude, lahat sila naiitsipwera. But in the eyes of God, He told Peter, halika, punta ka dito. Si Peter, nakapaglakad sa tubig. Pero dahil natakot, lumubog. Pero nang lumubog siya, inakay siya ni God. At ang challenge sa ating lahat ngayon, maraming tao sa buhay natin ang lumubog. Inakay mo ba? Kaya nga, sa mga umaakay ng mga kaibigan, kamag-anak, sa Buhay Sensitive, lagi namin kayong pinagpipray. God bless you all. Sorry, David, no? God bless you all po. Ingat po kayo. Thank you, Jade. Thank you, Kenzo. Thank you, Tadito. Carl, Frank, Harold, Kyle, Rain, Laika, shoutout sa inyo. Diana, Adam, Kuya Emerson, John, Philip, EJ, thank you for watching. No, kay Aya, kay Fernan, thank you for watching. I hope that you will share this video sa mga kaibigan natin yan. Again, ending, think it, want it, and get it. God bless you all.